ang kabuhayan ng aking kabarangay, nagtatanim ng mga gulay, nagtatanim ng palay. Dati yung mga tanim nilang gulay, sinusunong nila hanggang sa kurba, sa kahirapan ng daan. Ngayon, nung dumating po yung pamana, dito na pinangunan ni Sir Galvez, ang laking ginhawa po ng aking kabarangay. Dahil yung mga kabarangay ko ay hindi na po sila naglalakad na putik-putik. Dire-diretso na po yung sasakyan hanggang sa tabi po ng mga bahay nila. Hindi na naghihirap yung mga kabarangay ko sa paglalakad. Kahit madaling araw, pwede na silang pumunta sa bayan na naka-tricycle. Kami po ay nagtatanim ng mga gulay gaya po ng ampalaya, mga talong, okra. Pag tag-ulan po talaga ma'am, sobrang hirap. Lalo na po pag magbebenta po kami sa bayan, sinusunog po namin yung mga paninda para lang po madala doon. Noon na lakad talaga ang namin, magpuhunan pagod. Tapos mga estudyante po, talagang nagyayapak po sila, paakyat ay sobrang putik po dito. Ngayon medyo malaking ginhawa po dahil sa kalsadang ginawa sa tulong po ng mga kawanin natin sa gobyerno. Natapos po ang daanan. Maganda na po ngayon ang sitwasyon dito. Ang pamana po at saka ang UPAPRO, kami po ay ahensya ng gobyerno na tumutulong po sa mga areas na talagang very vulnerable at saka mga conflict affected. At saka yun yung tawag nating GIDAS or yung tawag na geographically isolated areas. Kasi yun ang namin yun ang alikain ng ating mahal na Pangulong Presidente na in order to move forward, kailangan na tayo lahat tumaas ang dignidad ng pagkatao. Lalo na yung mga farmers at saka yung mga fisher folks, kailangan talagang yung prosperity nila, yun ang laging isa sa isip natin. So yun ang pamunuan ng national government ngayon. Yun ang talagang pinupuntirya namin na ang mga farmers, yung mga mahirap, mga laborers, at saka yung mga tinatawag na nasa laylayan, yun ang gusto namin matulungan. Napakalaking bagay na meron po tayong ganitong proyekto dahil nung araw, nung pa yan unang upo ko pa lang, talagang hinihilig na ng mga taga rito, lalo na dito sa Purok Dumali, no? Kasi ang taas po ng lugar nila kaya pag umulan yan at puro putik, ay hirap na hirap po sila. Pagbaba, dahil syempre napakadulas niyan. At kahit may sasakyan, madulas pa rin. Sana lang po, kung ano man yung andito natin ngayon, atin pong alagaan at tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon dahil may mga tao na gumaganap para po na isa sa katuparan yung development dito sa bayan ng Quiapo. Mahalin natin ito, yung kalsadang ito, dahil kasi ito yung pasimula ng progress ng ating mga pamilya. Kung may daan, may kabuhayan. Sabi nga nila, when the road ends, insurgency begins. And when the road begins, insurgency ends. Sa pamunuan ng ating Pangulong President Marcos, adikain niya po ay may taas ang antas ng dignidad ng bawat tao at ang prosperidad ng ating bansa ay nararamdaman ng lahat ng mamamayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nagbigat mo, Apo Presidente. Nagpaspasalamat kami dito yung Barangay Kulusbua, naaramid nga kalsada. Balin nga nanamay iti ka barangay ko. So nga nagdakkel nga pasalamat may kanya Apo Presidente. Maraming salamat po. Sa aming mahal pong Pangulo, maraming salamat po at sa mga kawanin ng gobyerno gaya po ng pamana na binigyan niyo po ng malaking pondo ang aming kalsada para po maisaayos ang aming barangay. Sana po wag po kayong mawalan ng tiwala sa iba. Bigyan niyo po ng pondo ang ibang barangay na kagaya namin para maayos din po ang kanilang mga kalsada. Maraming salamat po. Ako ang pamana. Siya, si Pamana. Kami, Pamana!